The latest news, national issues, the political scene, and conversations with prominent personalities. All these firsthand at the forefront. Good morning. I am Attorney Karen Jimeno. Tomorrow, we're one with the Chinese-Filipino community in celebrating Chinese New Year. Let's have a glimpse of what's in store for ourselves, our country, and our key political figures in the Year of the Wooden Snake. Will the Year of the Snake be a good year according to Feng Shui? And how can Feng Shui change one's luck and fortune in 2025? Joining us at the BNC studio on Chinese New Year's Eve is Feng Shui Master Practitioner, Master Hans Kua. Good morning, Master Hans. Yes, good morning, Kyung-hee. Huatsai. Ibig sabihin ng Kyung-hee, Huatsai, Kyung-hee is Hokkien. Hokkien yun yung mga Filipino-Chinese natin dito. Hokkien word po siya, Kyung-hee is congratulation, Huatsai is prosperity. Alam, pag meron tayo nakikita din na Kong-hei Fa-choy. Kong-hei Fa-choy naman is a Cantonese naman. Mas sikat yung Kong-hei Fa-choy. Same din sila na meaning. Iba lang yung pagkaka-pronounce, same ng sulat. Pero ang sinasabi niya is, Kyung-hee is congratulations, wishing you a prosperous prosperity, parang yun ang ibig sabihin talaga ng Kyung-hee Huatsai. Pero ang Chinese New Year talaga, Happy New Year talaga is Sinyan Kuaila. Ayun po yung Happy New Year. Kaya pag birthday, Sinyan Kuaila rin yung naririnig ko. Sinit Kuailok naman yung pag birthday. Sinit Kuailok. Sinyan naman is, Kuaila is happy. Parang happy na sa baba, na sa likod. Tapos yung Sinyan is New Year. Sinyan Kuaila. Kaya pala. Yes. But Master Hans, how do you pronounce it ba talaga? Is it Feng Shui or Feng Shui? Yes, apo. Pagka Mandarin o Kogi, we call this Feng Shui. Okay. Pagka Hokkien, Hokkien naman is Hong Sui. Hong Sui. Hong Sui, oh. Okay. So, pwedeng Feng Shui, Shui, pagka medyo may accent ng English o ng American accent ng konti. Yes. Feng Shui. Ganun. Pero Feng Shui, Feng is wind, Shui is water. Yes. Alam mo, ang Feng Shui is tamang positioning. Okay. Para ma-harness natin yung balance ng element, para ma-activate natin yung prosperity, good luck, good fortune ng ating buhay. So I want to pronounce it correctly. So I'll say Feng Shui. Feng Shui, tama. Okay. Feng Shui. And Master Hans, first, we are curious about you, kung paano ka naging Master Hans. Yes po, We heard natuto kayo sa father mo. Yes, po. Isa rin akala mo, sa dad ko kasi is per family of pure-blooded Chinese. My dad, my mom are from China. Si mami dito na pinanganak, pero dad ko from China talaga. So you're 100% Chinese? 100% pure Chinese. Dito naman ako pinanganak. So I'm a Filipino and Chinese by blood. So I graduate also from Chinese school, which I'm very fluent also from speaking, reading, and interpreting o salita ng Chinese. Mapa-Hokkien man yan, Cantonese man yan, o Mandarin. Ang galing mo naman. Because I know a bit of Hokkien. So tampo. Tampo a little bit, Yes, yes. but I know it's so far from Cantonese. Yeah, iba yun. Kaya pag ang galing mo to know the, because they're so like different. I mean, buti pa sa Mandarin may konting kapareho. Sa Pinas, di ba, may mga words, ibang dialect din tayo. Yes, Sa bahay kasi, because my dad, Chinese, pure Chinese, siya marunong English, di rin siya marunong mag-Tagalog. Kaya I'm obliged to speak with him in Chinese. But how did you get into Feng Shui? My dad is kasi, matagal nang ang Feng Shui, Chinese ka part ng Feng Shui yun, no? From my dad, nag-inspire siya sa akin ng Feng Shui. Tapos I also studied in Malaysia, yung mga great grandmasters natin dyan. Meron din tayong sa Singapore. Until now, kung may mga chance, I fly to Singapore also, to Malaysia, to study, to update my knowledge. I've been practicing Feng Shui for more than 10-15 years na din. Matagal na rin po. Tapos, until now, nag-aaral pa rin talaga. Kasi ang Feng Shui is thousands of years eh. So, kailangan constantly nag-aaral ka talaga. Impressive that you really took the time to study this. Yes. Meron bang certification yan to be an expert? Meron pong certification, may mga exam. I went to different masters na nagpa-certify, nagpa-exam kay Master Hans. And isa rin dito, isa sa mga Feng Shui, pinaka-authentic Feng Shui talaga, is from Chinese text talaga. So which I can read, I can understand, comprehend the Chinese text. Kaya yun, mas edge ako dahil talagang pure-blooded Chinese. Galing naman. So parang may wizarding world of ano pala, no? Para siyang Harry Potter, may school talaga. May school, yes. Para matutunan mo. Ang Feng Shui, kung kita mo, parang Harry Potter ba yan? May mga magic ba tayo? Hindi. Ang Feng Shui is gamit mo yung scientific, may mga formulas yan eh.
So, kailangan marunong ka rin magbilang, kailangan marunong ka rin mag-calculate ng tamang directions, ng tamang locations, dapat marunong ka rin mag-read ng Chinese astrology. Okay, but so alignments of planets, Yes, you have to know all alignments of of that. birthday. From the birthday, magkaiba yung alignment of planet, that's from Western astrology. Kay Master Hans Kuwes, dahil Chinese tayo, Chinese tayo, is nasa ano tayo, nasa Chinese astrology naman tayo, the Eastern astrology tayo, yun yung year zodiac tayo. Okay, and why did you end up becoming a Feng Shui master? Actually, bakit yan ang hindi ko in-inspire rin mo? nga alam kung bakit Feng Shui master si Master Hans. Siguro because of destiny. So I'll give some insights lang muna. I'm a graduate of computer science from Chinese school. Okay. And from computer science ko, I tried my luck going sa abroad to work. Tapos from abroad, nakita ko, uy, in demand din pala yung nursing. So I flew back to Philippines. I studied nursing, 4-year course. Tapos at the evening naman, I'm working na. Kasi graduate na ako, kailangan ko na mag-earn ng pera. So nag-work na ako. Habang nag-aaral ng nursing, I started with mga Lucky Charms and Feng Shui store na. Sabay. May alam na rin ako noon Galing. during that time. Sinabay ko siya. Naging successful din yung career ko as nurse. Naging registered nurse ako, napag-practice ako ng nursing ko. And naging successful din yung mga Lucky Charm store ko. In fact, from Lucky Charm store, nagka-billboards. Naging regular din ako sa Umagang Kay Ganda, which alam naman lahat yun, nasa horoscope every day. And yung chance na, alam mo, yung first time na binigyan ako ng chance sa Umagang Kay Ganda, sabi na, Master, okay ka ba na everyday na morning show? Sabi ko, I'm a registered nurse. Pero yes, yes, okay ako. Hindi ko sinabing meron ako, kaya ko o hindi. Sabi ko, yes, I will. Gusto ko yon. Tapos sabi niya, kaya mo magawa ng script? Sabi ko, script, hindi ko rin alam paano magawa ng script kasi pero sabi niya, walang gagawa ng script mo, Master Hans. Ikaw yung makakaalam ng stars, hindi namin alam. So sabi ko, okay, kaya ko yon. Tapos from that morning show na Umagang Kay Ganda na script, tapos yun, nagsimula na magbasa ng prompter. Hanggang ngayon, sanay na tayo sa Dapat TV. pala ikaw ipa-host ko. Yeah, hindi Mamaya ikaw ang extra. Hindi po ako host. Pero ang Andito po ako galing. para, sinishare ko Yes. ini-inspire ko rin yung mga, kaya ako sinishare to, Yes. is to inspire our bilyonaryo na mga viewers para makita nila kung paano ba, minsan may mga opportunities na dumarating sa atin. Hindi natin kailangan sabihin, sandali, pag-iisipan ko. Just jump. Yeah. Just But do for it. you, but as a Feng Shui expert, don't you take that into account? Like when you're going into a new career, like hindi mo ba iniisip, teka lang, ano ba Destiny ko ba to? Or is it Of going to be a course. lucky year for me? Of Or course. is this the year that I should hesitate? Of course, You apply lahat it for ng yourself. ginagawa ko dyan, even yung pagpunta ko dito, even yung pagsuot ko, ng napakaganda kong coat ngayon, lahat yan, ifinungsyo ni Master Hans. Lahat ng mga directions ko, saan tayo haharap, saan tayo uupo, lahat ng mga timing, lahat yan. Importante kasi ang Feng Shui sa timing. We always practice Feng Shui. Bakit kailangan ba natin ng Feng Shui? Kasi gusto natin maging successful. Gusto natin ma-hit yung bilyonaryo sa ating buhay. Kaya hands-on pa rin tayo dahil tayo pa rin gumagawa ng swerte natin. Bukod pa po sa pagiging hands-on natin, kailangan din natin na matawag natin na kailangan din natin na maging yung Feng Shui knowledge natin, yung Feng Shui energy natin. Alam mo, kahit ganun kasi pagka Attorney Karen, minsan pag walang luck, wala talaga eh. Marami tayong nakikita, mga kasamahan natin, fresh graduate tayo, parehas kayo ng level. Yung iba, ang bilis magtaas ng career. Yung iba naman, hindi sila magaling. Magaling talaga sila eh. Pero bakit hindi sila gumagaling? Maybe a little bit of luck or Feng Shui. Yan na isa sa mga formulas. There is a saying about that you have to have a combination of the competence and then the luck. True. But we heard that you also know how to do tarot card course, reading, yes. palm reading, Yes. face reading. Yes po. So among all of these, along with Feng Shui, what do you find to be the most effective? May favorite ka ba? Let's differentiate muna the Feng Shui. Tarot reading is based sa barahan ng kapalaran. Bakit may tarot reading ka, Master Hans, Feng Shui ka? Sa Pinoy kasi mahilig tayo ng nagbabasa ng kapalaran gamit ang baraha. Tapos usually sa TV, sa radyo, pag i-astrology natin, it would take time. I need to compute na mga birth year, yung birth month mo, I have to chat, to plot. Pag after ko plot, tapos na yung show. So baraha, we can get one card and then let's see kung anong pwedeng Yun ang mas forecast yun. pwede sa Mabilis. format ng mga public audience Yes, na will be I studied the tarot reading. I also conducted classes to teach tarot reading. I also, bukod naman sa tarot reading, I also do astrology. Astrology yun talagang core ng Feng Shui. Based sa birth year, birth month, birth date, year yung ng isang individual, the time, o birthplace ng individual, malalaman natin ano ba yung swerte na element sa kanya. In Chinese nga, we have this sinatawag nating Chinese name eh.
Yung Chinese Yes. name natin, dapat kung anong kulang na element mo. Swerte ka ba sa water, sa fire, sa metal. Doon natin base para ma-boost natin yung luck. Expertise ko rin yun. Face reading or the mian. Xiang. Mian is the face, xiang is the forecast. Or yung prediction mo. Ano yung naka-line sa mukha mo. Ngayon, dati kasi, panahon ng emperors, wala pa tayong mga plastic surgery, wala rin masyadong makeup. Oo. So kung ano yung nakikita nila na forecast, yung individual luck, nasa mukha niya talaga kita. Pwede bang mabago ang luck mo sa face reading by changing Enhancing your face. features? Yung mga Yes. nose Job, gawa ng yan. kila. Lahat Oo. tayo ngayon, marami na nagpapagawa. So, Na may nakaka-change yun ng luck? Nakaka-change po ng mas ma-better na luck po. Alam ba, may mga mole ka na hindi swerte. Yung nose mo medyo mababa ng konti. Kasi pag mababa yung nose mo, mababa din yung luck mo for career. Ganun Pag ba tinaasan mo yung nose mo yun? naman, mas maboost yung luck natin. Yung mga malalaking nostrils naman, naglilik naman yung wealth. Pag pinasarado natin ng konti, makikita natin yung energy natin na, uy, parang nakakaipon-ipon ako ng konti. Yung wings natin, dapat maganda rin yung cut ng wings natin. Dahil yung wings natin, yan po nagsisignify yung sideline, ability natin to earn. And the nose, the ilong, is very important in men sa face reading because yan po ang palas ng wealth or ng money. Paano yung mga tenga? Kasi I Tenga, heard na yes. sa Chinese, swerte daw yung nakalabas yung tenga, nakaportrude. So, pagka yung iba naman, ayaw nila dahil hindi daw maganda tignan. So, surgically, Yes. pinapapasok Yes. nila. So, nakakamalas ba yun? Okay, let's talk about tenga. The tenga, pag individual, bata. Pag nakita mo yung anak mo as bata siya, na mga nasa toddler, so toddler is around 5, 10, bago mag-adolescence niya, kung ang tenga niya malaki, ng batang to, this signify that the parents of this anak na to will be lucky. Hindi naman yung sabihin so pag it's a maliit, sign hindi of ba luck. swerte Yes, yung anak, yes. pero it may structure pa rin siya. Sa tenga naman, na maliit naman, na tenga, this will, pag nasa adulthood ka na, maliit, may kita mo, yung mukha mo laki, sa alit ng tenga mo, this might signify naman yung ability of that person to comprehend or to analyze things medyo mababa. So, based sa mukha pa lang, nakikita ni Master Hans Kua, uy, meron palang, tama pala itong tao, may sense dapat talaga in the department. Minsan, nakikipag-meeting tayo, nahiya naman tayo tanongin sa meeting natin. Ano ba birthday mo? Ipapafeng shui ko kayo, Master. Based lang sa structure, the science of face reading natin, meron na tayong mga formulas. Kilay is very important. Dapat makapalang kilay natin. Yes, pag ganun manipis pala. ang kilay natin, yung drive natin, mahina. The eyes is the windows of our soul. So pag nakikita mo yung eyes ng isang tao, doon mo ma-feel, totoo bang sinasabi niya o hindi. Makikita mo may mga eyes na nakita mo na pag nakakausap mo siya, walang energy yung eyes. Medyo in doubt ka na doon. The lips is very important. Yung lips na parang joker, yung parang malaking lips na pag gano'n, magaling siyang mag-negotiate. Magaling sa sales lalagay yun. paano ngayon nauuso yung mga fillers Yes. sa lips? Sobrang kapal naman yung Yes. iba. Swerte ba ang makapal na lips? Kailangan i-balance mo yan kung ano bang element ang face mo. Meron tayong fire shape. Kagaya ng fire shape, yung buhok ni Master Hans, kung nakita mo, pataas. Kaya pala fire shape, kasi talagang isa sa mga- meron din palang meaning Kasi yan. isa sa lucky element ni Master Hans Kua is fire. Tapos isang element din ni Master Hans Kua is metal. Kaya marami na akong mga metals sa suot. Kaya pala Yes. yung second. Yes. And even here, talagang may Talaga metals pinaghandaan clothes. natin yan. Kasi bilyonaryo tayo. So, Chinese New Year is tomorrow. Yes. Tonight is Chinese New Year's Yes Eve. po. Ano ba dapat ang mga rituals na gawin para swertehin ngayong Year of the Snake? Nako, Attorney Karen, busy na talaga tayo. No? Nagpupunta ng Ongpin, ng Chinatown. Makita mo, Chinatown talagang marami ng mga dragon dance. Actually, hindi lang sa Chinese, no? Lahat ng mga businesses na nagpapafeng shui ka, Master Hans, makita talaga, they're practicing. Bakit ba naniniwala ang Pinoy? Hindi naman ako Chinese Master. Ba't ba naniniwala ng feng shui na yan? Ba't ba naniniwala ako sa Chinese New Year na yan? Kasi we believe, lahat tayo gusto natin yumaman. Lahat tayo gusto natin maging bilyonaryo. Lahat tayo gusto maging successful sa ating buhay. Baka sa tulong ng konting pampaswerte na to, ma-enhance natin yung luck. So, New Year's Eve na ngayon. Ano mga dapat gawin? Dapat bang mag-general cleaning? Yes, of course. Dapat, Attorney Karen, bago pumasok ang New Year, January 29 natin, dapat nakapag-general cleaning tayo. Bakit kailangan linisin? Bakit mag-general cleaning tayo, Master Hans? Importante kasi na malinis ang bahay para yung swerte papasok. Paano Dahil yung mga swerte? paano yung mga hoarder at yung mga raming Ayan. clutter, hindi okay yun. Isang feng shui, sa mga nagpo-feng shui ko mga bahay, may mga client ako na napuntahan ko na talaga nag-hoard sila ng mga lumang gamit. Alam mo, yung swerte nila, nandoon lang hanggang doon level na. Hindi na sila nagkakaroon ng bagong opportunity o bagong swerte.
Kumbaga, baka swerte yung tatay niya, yung pinamana sa hanggang doon na lang, hindi na umikot. O kaya, Master, ba't kayong bahay ko, wala lang bagong pera. You check the bahay, baka too much clutter, importante linisin yun. Number 2, dahil ang lucky color natin sa Year of the Wooden Snake is color gold. Gold? Yes. Dapat pala Master, nag-gold ba't ako. gold? Nakita ko sa online, may nakita ko mocha. Oo. Mocha daw, sabi, color of the year. Ayan na po yung color of the year. Ang kay Master Hans Kua is the lucky color for the year. Iba yung lucky color. Base kay Master Hans Kua, iba po yung color of the year. Yung color of the year, hindi ko po alam kung anong base po yun. Baka about sa fashion, about sa trends. Baka yun ang ginagamit. So wait, sorry. The color of the year is gold? No, the lucky color for the year is It's gold, yes. The color Pero for the year, na more fashion is mocha. mocha daw. Yeah. Hindi ako nagsabi noon. So nakita ko lang din sa online, baka daw mocha. Pero sa color, lucky color for the year is gold. Bakit lucky color of the year, Master Hans? Gold. Yung wooden snake dapat brown, dapat Oo nga. green. O bakit nga gold? Sa chart natin, ang chart natin, yung astrological element natin, yung year, yung month, yung day, yung time ng pag-start ng 2025 natin, weak o walang element ang metal. At ang metal element is the resource element. Siya po yung element na magbibigay ng jump start to beginning, to start, bigay ng pera, mag-opportunity, ng help, wala. So, ang pagsusuot o pagkakaroon po ng touch of gold sa bahay, pwede. Pasas, New Year's Eve ngayon, pwede bang red? Tapos may konting gold, pwede. Yes. Alam mo, ang red, sa Chinese, no, we always use red. Because yung red, Pag may dilaw. birthdays Birthday, may yeah. Bakit red, Master? Hindi naman pwede bang black, violet, green? Bakit red? Kasi red kasi is the color talaga na yang. The yin and the yang color. If you use the red color, mas nagkakaroon ka ng positive energy, mas ma-attract mo yung swerte. And red color, takot yung mga negative energy. So red color pa rin, pwede tonight, with touch of gold. And sabi ba nila talagang dapat lahat naka-red, pati daw underwear? Tama ba yun? Ayan, magandang Karen. If you're single, pwede ka mag-color pink na underwear. Babae, pink na Anong panty. difference? Bakit pink? Bakit pink? Pink kasi is the color for love. Para pumasok din yung swerte Para sa may pag-ibig. swerte ka sa pag-ibig. For boys, is it the same? Yes. Do they need to wear pink underwear? Pwede. Wag lang pink na panty. Pink na brick. Pink na underwear sa boys, pwede po. Pero sa boys din also, pagka may married ka naman si mister o si misis na nilalamig na, try to wear red na underwear naman. Okay, this is for love. Chinese New Year's Eve. Yeah, Chinese New Year's Eve, suot throughout naman, pwede naman suot. Pero importante yan for the first week. So dahil Chinese New Year's Eve, dapat tayong bahay natin gawin natin maliwanag. Dahil maliwanag na bahay, nagdadala ng swerte yun. Importante. Okay. So, ikaw, Mga kortina buksan. nagsasaboy ka ba ng barya? Yung ritual. Sa bahay mo, anong ginagawa mo, Attorney Karen? Yung New Year, ano yung mga nagsaboy ba kayo? Nag-ready ka ba ng mga fruits? Anong ginawa niyo po yung sa pagsalubong? Hindi nga. Nasaan kayo? Well, I spent New Year with my family, like the bigger family Yes. with my cousins. Sila yung may mga fruits Yun, sa yun bahay. yun. My mom talaga growing up, she does that. Yun, Ako hindi ako masyadong diligent. Kaya nga, Yes. sabi ko, ano nga ba yung mga pampaswerte? Para nga, I'll start doing. 12 klaseng prutas daw po. Based sa feng shui formula ni Master Hans Kua. 12 kinds of different fruits to signify 12 Kailangan ba months. round? Hindi kailangan round. Okay. Any kind of fruits, basta 12 klaseng prutas, magsisignify na 12 buwan sa isang taon na mas sagana, marami pera. May iba sinabi, 13, may 9 lagpasen. daw. Tama ba yun? Masasobrahan ba yung 1 swerte plus mo? 3 is 4. In Chinese, 4 ayaw. Wag. Ayaw. Wag Yes. 13. Talagang So, 12 is lang. better. Fruitful month na po yun. Okay. Sobra-sobra na yun. Yun ba ang tinatawag na prosperity bowl? Ang O iba pa prosperity yun? bowl naman, yun yung may lalagay kang bowl, tapos lalagyan mo ng bigas, lalagyan mo ng itlog, lalagyan mo ng mga money coins. Iba pa Iba pa yun. yun. Kasama yung handa natin sa pagkainan natin, kasama yung may mga pork tayo, may mga noodles tayo, may mga tikoy tayo, may mga matatamis tayo, tapos 12 kinds of fruits, tapos lalagyan mo ng prosperity bowl sa gitna. Prosperity bowl, para maging prosperous po yung pagpasok bagong taon natin. Bawal ba kainin yung mga hinahanda until mag-12 o'clock? May rules ba yan? Pagka syempre yung family, pero importante naman yung importante. Pwede kainin. Maubos na yung noodles by the time mag-New Year. Bago mag-isip. Sige, pwede naman. Ang gawin nyo lang, i-separate nyo na siguro. May okay. naka-display Basta kailangan doon. naka-ready lahat naka-ready yan. dyan. Syempre, gutom na. To welcome the New Year. Gutom na, Master. Sabi mo na, 12 o'clock pa ako. Gutom na. Wala mo kumakain 12 o'clock. Pwede bang display na lang yung hindi nagagalaw? Kasi iba naman, pwede nang kumain yung family. Importante, is sama-sama ang all family members sa pagsalubong sa New Year natin para Okay. swerte. And ano yung sinasabi mo kanina? Kailangan ilaw, right? Yes, maliwanag. So, Masaya, daytime, maingay.
buksan ang mga bintana, buksan ang Yes. mga kortina. Apo. But pag gabi na, kailangan ba magbukas ng mga ilaw? Of course, kailangan Lahat natin ng maliwanag ang ilaw. Sa kwarto, matutulog na tayo, madilim, okay yun. Pero yung ano natin, yung main door, importante yun. Kasi dyan pumapasok yung main key sa bahay. Teka lang, bubuksan mo yung main door? Yung ilaw lang. Ilaw. lang. Hindi Okay. mo bubuksan yung main door sa tulog ka, pagising mo, lalaman. Yun nga eh, baka lumabas yung swerte. May kasama yung furniture. Okay. Hindi po. Bubuksan lang ilaw, nasa lalak mo na yung door, matutulog na yung family members. Gawin mo lang maliwanag ang bahay mo sa first few days, first week ng Chinese New Year para yung year na to ay maging successful, mas maging swerte. Okay, and food, meron bang specifically dapat ihanda? Prutas, siyempre hindi nawawala Oo, dyan yung pinya. yes. Alam mo yung Chinese, we call this pinya as onglay. Bakit makita natin sa China to, may mga pinyang papel na dinidisplay. Bakit ang daming pinya? Dahil ba yung maraming mata? Ong Nasa- is prosperity lies to Okay. come. Yes, Kaya okay. dapat may onglay tayo, may pinya tayo nakadisplay sa pakwan, bilog yan. Kulay itim yung buto, pwede ba? Pwede. Kahit ano pang kulay ng buto. Seedless, pwede ba? Pwede rin po. Melon, mangga. Yung apples, alam mo yung apples sa pinamimigay yan sa China pagka New Year, this called as pinko. Pinko is apple, is para magkaroon doon ng magandang harmony, mag-friends, mag-family. So, importante na may apples, may oranges, 12 klaseng prutas to signify 12 buwan sa isang taon na masagana. What about tikoy? I Ay, grew tikoy up kailangan, receiving of course. tikoy Yes, during Chinese New importante Year. na may tikoy tayo para sweet at malagkit ang samahan ng all family members natin. Kaya tikoy is very It's more for important. relationship, not for prosperity. Akala ko dati for prosperity ang tikoy. For malagkit tikoy for relationship. Yun yung mag-friendship, mag-asawa, mag-family members. Pag binigyan mo siya, tinanggap ko ng tikoy, okay po yan. And angpao. Sino ba dapat ang binibigyan ng angpao? Alam mo, ang ampaw, hindi nawawala yan. Birthday, graduation, binyagan, lalo pag Chinese, lahat may ampaw. Ay, sa atin, sa Pinoy din, nagbibigay ng ampaw. Bakit angpaw? Ibig sabihin, ampaw, ang is red, pau is envelope. Red envelope. Bakit kailangan magbigay ng ampaw? May paniniwala tayo na ang ampaw doon na si lolo, si lola, si ninong, si ninang, nagbigay ng ampaw sa younger na mga bata. Ito daw mga younger bata nito, yung vitality, yung energy nila, yung youthful nila, yung age daw nila. Parang, sa energy daw, parang nabibili mo daw o nakukuha mo daw yung energy ng batang yun. So, mas so yung sa mga vital. bata siya dapat ibigay. Bibigay yun. So, dapat, pag medyo may edad ka, dapat bibigyan mo yung mas bata. Isang meaning din yun, yung generation ng lolo, ng pera mo, yung next generation mo, magiging mas mayaman kaysa sa'yo. And is it true dapat divisible by 2 yung ibibigay mong pera? Pwede. Pero ang suggestion ko talaga may number 8 sa loob. So may butal. Kasi is either what- 800 pesos or Perfect. 508 pesos. Perfect. Pag may 8 ka combination doon, dahil 8 is to, alam mo, bakit 8 is swerte? 8 is what is to prosper, to be mayaman. So gusto natin yung bibigyan natin, tatanggap nito, yaman, sa swertehin sila. Ganun pala. Bawal ang 4? 4 bawal. Ayaw 4. So bawal ang 4 is 400, bawal ang 4,000. Ayaw. Gawin na lang, basta 388. Pwede lang. Okay, and of course, we're very excited to hear about your forecast. Yes! So, bad news muna. Sinong mga signs ang hindi masyadong swerte for the year of the wooden snake? Okay, simulan natin Gusto ko sana pag-usapan natin, i-run down na natin yung 12 sign. Pero sige, pag-usapan natin yung mga negative na lang ng mga lahat ng sign na dapat nilang pag-ingatan. Tapos mamaya, siguro pag-usapan naman natin yung positive Yes, ng mga after sign this, naman. yung mga swerte Kasi naman. bakit ako negative? Dapat ako naging positive. Gawin natin. Lahat sila may yung mga hindi naman lahat negative, no? Yung mga negative na dapat nilang bantayan, pag-usapan natin yan. Ano naman yung mga positive mamaya na pag-uusapan ng 12 sign. Okay. Simulan natin sa mga pinanganak ng Year of the Rat. This year, sa mga Year of the Rat, pag gusto natin sa usapang pera, bilyonaryo tayo, dapat pera, no? Sa usapang pera talaga, ingat kayo sa scam. Ang If mga it's rat. too good to be true, it is not true. Prone kayo na maloko sa pera ngayong taon if you're Year of the Rat. Pag-ibig naman ng mga Year of the Rat, nandito na this year ang matatawag scam, betrayal, posibleng lokohin ka ng partner mo. Sa Ox naman tayo, negative muna tayo. Kay Ox naman tayo, ang Year of the Ox sa Snake, alam mo ba, pagdating sa this year, prone siya sa mga troubles Dala po yan ng 5 yellow misfortune star. Ang tiger naman this year, parehas po ng ox yan, very hardworking sila, pero napaprone, pumapasok sila sa mga trouble. Year of the rabbit ngayon, maraming mga trabaho, maraming output siya, pero dapat maging hands-on tayo para makaiwas sa mga problems ang Year of the rabbit. Ang dragon at ang snake this year, mamaya pag-usapan natin positive side. Ang mga dapat nila ingatan ngayong taon na to is maging choosy. Pagiging choosy nila, dami lang RT. Choosy nila, namimiss ang dragon at ang snake this year. 4 na sign po ang conflict for the year. Masters, Year of the Snake ako.
Dapat swerte ako. Oo nga. Snake ako eh. Hindi ba? Yes. Hindi, Di ba year ko to usually eh. ganun? Oo, Excited ka, to oh, eh. year ko Year na. ko Di to. ba? Oo. Kasi sabi ni Master sa TV, hindi daw swerte. Ito mo si Master Hanson. Explain natin bakit, no? Pag year of the snake ka at year of the snake to, nandoon sa bahay mo, ang boss mo. Yung year god, si Tai Sui. Siya yung boss. Pag nandoon sa office mo, ang bahay mo, nandoon si boss, maya't maya kinukulit ka ng boss. Bawat ginagalaw mo, lahat ng pressure na sa'yo. Wala kang ginagawa, may ginagawa ka, lahat mali. Lahat may issue siya. Kaya pala mahirap maging swerte on your own year. Yes, kasi sa Tai Sui. Tai Sui. Tai Sui, yun yung year god. 4 na sign po ang may clash o kailangan i-cure ng Tai Sui ngayon. Si Pig, directly kalaban po yan ng Snake. Si Snake, dahil snake year. Si Tiger at si Monkey, medyo nagkaroon ng clash din sila with the Tai Sui. So, kay Snake at Dragon, wag na maging choosy. Punta naman tayo kay Horse. Kay Horse this year, marami rin silang positive pero negative ng konti. Dapat bantay nila. So, Horse this year, marami siyang mga blessing na parating. Pero dapat bantay ng Horse ngayon is yung mga tinulungan niya, posible siya ahasin. Year of the naku, sa Wooden politics, Snake. interesting yan. Year of the Wooden Mag-isip-isip Snake, di na natin sila. nasabi kanina, Wooden Okay. Snake, ang kailangan pala bantay natin is ahasan. Asan? Etong taon What na is to, as? Ahasan, snake betrayal. Oo. Inaahas Ahasan ako. talaga. Yes, Okay. it's very energy, Yes. very strong energy niya Oo, po. yung mga betrayal that you're mentioning. Si Goat at saka si Monkey, this year, ang kailangan naman nilang bantayan yung mga tinatawag naman nating mga overwork. Masyado silang energetic. Nauubos yung energy nila na baka ma-burn out. Yan. Oh, so health din, bantayan ng health. Yeah, si Rooster. Si Rooster, medyo dapat bantayan yun. Si Rooster, pag nasa relationship na, wag na masyadong pakipaglandian, sisirain niya ng relationship mo. Ayan, kay Rooster. Yung negative, pag positive tayo. Kay Dog at kay Pig, dapat pag-usapan nila ang mga issues, wag mainitin ang ulo, dahil prone sila sa mga misunderstanding. Especially si Pig, kalaban po ng Year of the Snake. Yung monkey kanina, Si Monkey, na-mention mo, ano Monkey. siya? Si Monkey naman, parehas po ng Year of the Goat. Monkey and Goat. Sila po, marami silang mga work, kailang pwede silang ma-burn out. Kailangan relax din. Pero swerte ba ang monkey this year? Mamaya, yung positive side naman sige. tayo. So, yung mga negative let's go na dapat to, negative tapos na ba tayo? Tapos na tayo doon. So now, let's go to the positive. Yes. Sino yung mga swerte na signs? Lahat ng sign, yung mga positive na swerte lang, lahat ng sign, rundown natin. Si Year of the Rat this year, although may scam, cheating, betrayal siya, si Year of the Rat this year, very hardworking siya. Marami rin siyang mga money or wealth star, especially sa month of March, month of July, month of September, may money or wealth star siya. Si Year of the Rat, ang positive din niya ngayon, dahil marami siyang mga curiosity niya. Yung mga ideas niya will turn into money. So, Year of the Rat ngayon, yan yung positive naman ng Year of the Rat. So yung mga gusto mag-start ng business, kung may idea kayo, now is probably the good time. Make sure lang na hindi kayo ma-scam because of the scam star ng rat. Punta naman tayo kay Ox. Ox kasi, Attorney Karen, is the good friend, allies po yan ng snake. So this year, pwede magka-baby. This year, maraming opportunities. Si Tiger naman, ang positive ni Tiger, very hardworking siya ngayong taon na to. Si Rabbit this year, nasa kanya po ang tinatawag nating mga wealth multiplication star. Wow, wealth multiplication star. Parang power. From millionaire, gusto niya maging billionaire. Parang anting-anting naman yan. Anting ng Year of the Rabbit niyan taon. Ang Dragon at Snake naman, Attorney, meron silang tinatawag nating mga victory at success star. Ito naman sa Year of the Horsey, ang mga horse naman, nasa kanila po ang Heaven Blessing Star. Ang Year of the Goat at Year of the Monkey. Monkey is the good friend of Snake. Maganda opportunities to. Monkey and the Goat this year, meron silang Money Star. Si Rooster naman, nasa kanya naman, ang pag-ibig, Love Star. Siguro yung iba, doon na lang ako sa Money Star, pwede ba? Pagpapalitin Love Star. Meron naman positive and negative. But sorry, I wanna go back doon sa Heaven Blessing Star. Yes, what is that? Heaven Blessing Star, ang ganda pakinggan, no? Heaven Blessing Star is the star na binibigay ng opportunity, ng blessing. Maraming sa horse, opportunities ang advice na ko, dadating. para ma-bless ka, you share your blessing. Sabi nga, Attorney, paano natin bibigay, kukunin yung pera, kung dalawang kamay natin, puno ng pera, ayaw puno ng buksan. pagkain. Yes, bigay natin yung, sayo muna yung pagkain na to, baka may bagong pagkain darating o may bagong pera darating kasi may bagong humahawakan. And same lesson with the hoarders, no? Yung ipakawalan nyo na yung mga lumang gamit para papasok na yung swerte. Isa din yun, alam mo, be a blessing sa ibang tao. Kung nakita mo, nasa may power ka ngayon, yung may empleyadong bago,
bigyan mo sa kanya opportunity, kaya mo siya mag-shine. Malay mo, pag promote yan, maging successful yan, magiging successful ka din kasi ikaw yung naging bridge sa success niya. So tapusin natin kay Year of the Rooster, Love Star, at saka Wisdom Star activated. Kay Year of the Dog, last year kalaban ng Dragon, si Dog Attorney. Ngayon naman, kung Year of the Dog ka, is a year of money, a year of comeback natin. Kumbaga, ito yung mas hardworking tayo, mas maraming pera, Year of the Dog. At ang Year of the Pig, although kalaban ng snake, dahil positive side naman tayo, this year, marami naman din siyang may mga money star din siya na parating. And isang very strong kay Year of the Pig ngayon is meron din siyang tinatawag nating mga opportunity mula sa mga dating boss. Okay, very interesting Detailed kasi, yan. very detailed, pero at least alam naman ng mga may sign na hindi naman lahat negative, no? Like you said, maraming positive, and you can harness that by knowing and understanding feng shui. We protect us from negative, iwasan natin kung mangyari yun. Kung ano naman positive, i-attract. Kasi ang pinakadulot talaga is muli po, ito po yung mga gabay lamang ni Master Hans. Ang feng shui, ang horoscope, ang mga sinasabi ni Master Hans, ay mga base lang po sa mga prediction. Kayo po ang gumagawa ng inyong kapalaran. Sabi nga ng billboard ni Master Hans, no, hands-on ako sa career, hands-on ako sa negosyo dahil nasa inyong mga kamay nasa lalay ang inyong mga tagumpay. And based on feng shui, what are the lucky and unlucky directions? As in yung direction, importante left, yun. right, north, south, Importante yun. for 2025. Importante At saka anong gagawin natin pagka yung main door ng bahay natin ay nakaharap sa unlucky direction? Ano ang pangontra? But before we talk about this, we'll have to take a short break. At the Forefront, we'll be right back. Welcome back at the Forefront, and we're still with Master Hans. Master Hans, based on feng shui, what are the lucky and unlucky directions for 2025? And what will you do kung yung main door ng bahay mo ay nakaharap sa unlucky direction? Ano ang pangontra? 4 na unlucky direction, attorney, ang 2025 natin. Unang direction na hindi maswerte sa 2025 natin is the north direction. Nasa north direction ang tinatawag ng scam, cheating, betrayal. Naku, dami, no? Lahat na lang pangloloko. Nasa north direction. Na-check natin sa compass natin. Naku, nasa north direction ang main door ko. Anong cure ang pwede natin gawin? Maglagay ng blue na color na carpet. Dahil may scam, cheating, betrayal, yung family members, dapat mas aware sila. If it's too good to be true, hindi yan totoo. Sa bahay nila, prone sila sa mga theft, robbery. Maglagay ng CCTV, maglagay ng mga extra lock doon. Kung may extra budget o may mga lucky charms, ano pwedeng ilagay doon? Maglagay ng food dogs, ng evil eye, maglagay ng General Quan Kong facing the north direction, ng rhino elephant. Pang-cure po yan sa tinatawag natin cheating betrayal na nasa north direction sa 2025. Okay. Attorney number 2 na hindi maswerte sa 2025 natin ay nakalocate naman nasa northeast direction naman. Ang 5 yellow misfortune star. Siya po yung star na pinaka hindi maswerte dahil siya yung star na nagdadala 5 klaseng malas. Problema sa career, sa relasyon, sa kalusugan, aksidente o mga disaster. Ayaw natin yun. So sa etong northeast direction na to, keep this area quiet. Master Hans, main door ko rin. Northeast direction na naman. Etong tinatawag natin 5 yellow misfortune star is an earth element. So, para ma-weekend, alam mo ba ang feng shui is may kinalaman niya sa elements eh. Para ma-weekend itong earth element, maglagay ng metal element, bakal. Anong metal element? Wind chime, bakal na decoration sa may northeast direction mo, maglagay ng 5 element pagoda. Cure po yan sa 5 yellow misfortune star. Attorney, pangatlo na hindi maswerte direction sa 2025 natin is the northwest direction. Nasa northwest direction ngayon, ang tinatawag natin anger, misunderstanding, conflict. Kung si boss, mainit ang ulo, si Mr., si Mrs., magkakapatid, lagi nag-aaway, i-check ang bahay, northwest direction, baka nandiyon yung mga tinatawag natin activity. Main door ba yan? O nandiyon yung main activity natin? Na-activate yun. So if yung main door mo nasa northwest direction, maganda naman maglagay ng red na color na carpet. Red color. Para pa weekend, itong tinatawag nating anger, misunderstanding. O lawsuit, actually, nandoon din yun. Maglagay ng harmony peace na apple sa northwest area. Pag-subdue po yan ng tinatawag nating anger, misunderstanding. Ang pang-apat na hindi maswerteng direction is the center. The gitna ng bahay, gitna ng opisina, nasa dyan po yung illness, sickness. Ayaw natin yan. Kaya this year, attorney, ang pinaka-general energy ng flying star feng shui natin is tinatawag nating illness star.
Malakas ang illness star this year, so pangalagaan natin ang kalusugan natin because the illness star is located nasa gitna. Lahat ng mga bahay, lahat ng mga kwarto, maglagay ng metal element. Huwag gagamitin, walang activity sa gitna ng bahay o kwarto para hindi ma-activate ang illness star. So, center, north, northeast, and northwest ang hindi swerte sa 2025. Talagang yung north, 3 beses lumabas, tama, no? 3 north, nandun. Yes, and how do you find, yung center is like in the room, hanapin mo lang how do talaga you yung find the center. north? Kasi you can use a compass, right? Using Yung the mga compass of your northwest. cellphone. Using the compass of your cellphone, attorney, stand at the center, tapos harapin mo lang kung sinabi niya north, ito pala yung north. At kung saan yung north, nasa likod yung south, nakikita mo naman sa compass mo, saan yung east, saan yung west, doon mo i-follow yun. And yung center is the actual center of the room or any house. Correct. The actual center of the whole house and the actual center of each room. And right now, we're also curious about the feng shui of key public officials. Kasi they always affect, of course, the whole country. Yes. So based on their birthdays, let's look at each of our key public officials. President Bongbong Marcos, he was born September 13, 1957 in Santa Mesa, Manila, and is Year of the Fire Rooster. Yes po, si PBBM natin is the Year of the Fire Rooster. Rooster is one of the good friend ng Year of the Snake. Kaya rooster this year, mas maraming blessing ang mga rooster. Alam mo ba ang fire element, if fire ka element ka, is sa'yo naman po ang money star. So may money, ang fire element. Rooster is opportunity year para sa mga fire rooster. Okay, so swerte pala ang Swerte ating po. president this Correct. year. What about Vice President Sara Duterte, born on May 31, 1978 in Davao City, Year of the Earth Horse? Ang earth horse, ang earth element is influence. So power, lasa pag sa politics ka, pag earth element is swerte. Horse, nandiyan po, nandiyan yung blessing. Parehas po very strong din po. If your horse is blessing star, earth is influence, so may influence ka and may blessing this year. Very interesting. I wonder how that translates to the impeachment cases being filed against her. Baka mahirapan pala yung mga impeachment. House Speaker Martin Romualdez, born on November 14, 1963 in Manila, Year of the Water Rabbit. Ang water this year is the friends. Ibig sabihin marami siyang mga connection, marami siyang friends. Rabbit din isa din siyang very good this year dahil ang rabbit na dyan po yung long-term success star activated sa water rabbit sa 2025. And you said yung rabbit is one of the hardworking Yes. this year, right? Correct. Ang isang lookout nila is to be burned out. Yes, apo. And Senate President Cheese Escudero, born on October 10, 1969 in Manila, Year of the Earth Rooster. Ang rooster, isa sa mga allies o good friend yan ng Year of the Snake. Earth element, alam mo pag earth element, dyan po yung power, influence, lalo pag politician ka, kailangan mo yan this year. Earth rooster is also very good. Para swerte lahat yung mga public officials natin so far. And former President Rodrigo Duterte, March 28, 1945 in Maasin City, Leyte, and Year of the Wooden Rooster. Ang wood element naman natin, siya yung tinatawag natin marami siyang mga output element. No? So marami siyang natatapos, nagagawa. Rooster also is the good friend ng Year of the Snake. So opportunity sa Year of the Wooden Rooster this year. Senator Amy Marcos, born on November 12, 1955 in Mandaluyong City, Year of the Wood Goat. Ang goat, this year nasa kanya money, ang pera star. Wood element, nasa kanya yung tinatawag nating output. Marami siyang result, may money pa siya. So very good din po si Senator Amy. Okay, and siguro tamang-tama, mag-elections, baka makatulong sa kanya yung extra luck. Yes. Senator Bongo, born on June 14, 1974 in Davao City, Year of the Wood Tiger. Alam mo, ang tiger this year, masipag, hardworking ang Year of Tiger. Meron lang siya dapat i-cure the 5 yellow misfortune star. The wood element naman, nasa kanya po this year ang tinatawag nating influence and power. Wood Tiger, may influence, power, and also marami siyang hard work o marami siyang achievement o marami siyang mga output din this year. Okay, very good then. Senator Raffy Tulfo, born on March 12, 1960 in Quezon City, Year of the Metal Rat. Ang mga rat this year, very masinop ang mga rat ngayon eh. Pero umiwas lang po ang mga rat sa mga troubles na ibang tao. Sila po yung pwedeng maloko na ibang tao if you're Year of the Rat. Metal element is the resource element. Metal element resources, marami namang nakasuporta sa likod niya pa rin. Ang metal rat, ingat lang po sa mga taong pinagkakatiwalaan dahil meron namang metal element naman this year is maraming supporters ang year sa metal rat this year.
And here we also have Congressman Rodante Marcoleta, born on July 29, 1953, year of the water snake. Ang snake, kapag snake year at snake year yon, meron ka indirectly, tinatawag nating cure, kailangan i-cure yung year god natin. So snake, Yung snake. taiswe. Yung taiswe, tama. Yung water element naman, sinasabi natin, marami pa rin mga friends, mga dating boss, dating mga supporters na nandoon at to support at to help you. Senator Ronald Bato de la Rosa, January 21, 1961, year of the water ox. Ox is the allies ng year of the snake. So, ox is mabibigyan ng blessing yan. Ang water element naman is the element of friends this year. So, marami siyang gamitin yung mga friends niya and yung opportunities na to sa kanyang pag-success. Okay, now let's talk about money. So, mga bilyonaryo naman. Among the billionaires, kamusta ang kanilang luck this year? We have Tessie C, October 1, 1950, year of the metal tiger. Siyempre, ang tiger this year, metal tiger muna. Metal is tinatawag nating resource element. Marami siyang bagong idea, bagong papasukin na negosyo, na i-start na bago ulit, mag-expand. Ang tiger nga lang, prone sila sa trouble. Kaya may mga issues na maliit. Maganda o pangit yung ginawa, baka mapasama. Ayun ang dapat i-cure ng year of the tiger this year. Enrique Razon, March 3, 1960, year of the metal rat. Ang metal element, tinatawag natin this year pag sa metal, siya po yung resource element din. Yun yung sinasabi mo kanina. Pag sabi resource element, siya yung nagbibigay ng starting. May idea siya, may isip. Maganda idea, parang gano'n. Ang rat naman, meron siyang cheating, betrayal, or scam star na dapat bantayan this year. Yun yung kanina sinabi mo pa, lahat Yes, ng year of the rat, be wary. Lahat kasi ng mga sinabi prone sila to scams Lahat this ng mga year. sinabi ni Master Hans Kua ay based sa star at memorize ko. So kung ano yung sinabi mo kanina at sinabi ko ngayon, kahit ikutin natin, i-rewind natin itong video na to, It will be hindi consistent. siya magiging mag-iba kasi hindi siya hula-hula lang. Based yan sa energy, sa stars na uupo. Kaya kailangan ko talaga yung birthday, kailangan ko yung year At and saka yung yung element nila. para mabigay ko yung forecast nila. What about Manny Villar, December 13, 1949, year of the earth ox. Ox this year, si Ox kasi, isa sa mga good friend niya ng snake, pero may 5 yellow misfortune star na dapat i-cure. Ang earth element is the power influential this year ng year of the earth ox. Ramon Ang, January 14, 1953, year of the wooden snake. Ang wood element this year, tinatawag natin marami siyang mga output. Marami siyang bagong project gagawin, magkaka-output, magkakatrabaho. Wood snake ba? Snake this year is nasa kanya po yung tinatawag natin, kailangan niya po bantayan. Also yung year god Tai Sui. Ang Tai Sui kasi medyo maraming stress pressure na kailangan niya i-consider para hindi siya maging bad. Ang cure sa mga Tai Sui clash, kagaya ni pig, ni snake, si tiger, at si monkey, kailangan niyo po do not sit facing southeast. Bakit southeast? Sasando doon si Tai Sui this year. Pag nakaharap ka sa boss mo, galit na galit sa'yo, doon ka sa likod Kung ng ikaw boss. yung year of the snake. Snake, pig, tiger, and monkey, kailangan nakaupo ka, nakatalikod. Teka, with kailangan your ko back. maalala to kasi I'm year of the monkey. So, iwasan ko ang facing the south. Bawal facing southeast. Kailangan ko pala pa-feng shui. Naka-face ba ako sa south? Go to compass. Pwede natin sample lang yun. Mamaya pag sa commercial, i-check ko sa compass. Go to Baka compass, check nakaharap natin ako yun. sa south. Bawal ang southeast. Dapat Okay. nakaupo ka sa likuran ng southeast. Bakit southeast? Kasi southeast na doon si boss. Si Tai Sui, year god natin. Siya magbibigay ng support sa atin. And lastly, Jaime Augusto Zobel, March 6, 1959, year of the earth pig. Pig this year is direct kalaban ng year of the snake. So maraming mga issues, pero earth element ba yun? Earth element is nandoon sa kanya ang tinatawag nating authority and power this year. And of course, marami sigurong nagtatanong, para naman dun sa mga ordinaryong tao na hindi mga bilyonaryo, but for everyone na nakikinig sa atin, maswerte ba ang 2025 Year of the Wooden Snake para sa mga negosyo? But before you answer that question, Master Hans will have to take a short break. At the forefront, we'll be right back. Welcome back at the forefront. Master Hans, maswerte ba ang 2025 Year of the Wooden Snake para sa mga negosyo? Alam mo, si Master Hans Kua, na bash tayo. Swerte daw ang 2020. Hindi ko alam kung na-aware ka ba doon. Sinabi mo bang Trending. swerte? Si Master. Nakatira sa US that time. Oo, nag-trending at nag-bash talaga si Master Hans Kua. Swerte ba ang 2025? Ang 2025 is the year of Ahasan. Ahasan talaga. So sa pera, sa negosyo, prone po ngayon ang scam,
cheating, or betrayal. So, dapat ba, may negative lang, ano gagawin natin? Kailangan natin mag-ingat. O yung mga pag-click natin sa mga phishing website, yung pag-click ng mga site, pag-click mo, nawala na lahat. Yung mga app natin sa cellphone natin, nawala na yung mga wallet natin sa cellphone natin. Ingat tayo dyan. So, prone din ngayon na tinatawag natin mga AI na scam. Pwedeng gagamitin yung mukha mo, family mo, relatives mo, tatawag sa'yo, naka-video call pa, same boses niya, nanghingin pera, nagpadala ka ng pera, pag tarawag mo talaga, nakita mo yung tao, uy, wala, di naman ako yun ikaw yung kausap ko. So, Grabe naman, yung mga deepfake nagagamit na pala, Yes, na this year. gayahin yung mga sarili mong kamag-anak. This So, year, this is heightened in the year of This the year, snake. ang negosyo pa rin, the wealth is nandoon pa rin. May present ang chart natin ng wealth. However, wala yung resource. Ibig sabihin nito, the competition sa anumang field ng negosyo ngayon is very tough. Sa Pagalingan lahat tayo. talaga ng field. Yes. So anong mga negosyo po ang magiging swerte this 2025? Meron bang mga exceptional businesses to be in? Nandoon pa rin ang negosyo may kailangan sa fire-related. Ano ba yung mga fire-related na negosyo? Social media, vloggers. Fire ba yun? Yes, apoy po yun. Technology. Okay. Basta gumagamit ng ilaw. Ayan, mga fire. Patok na negosyo pa rin yan. Mga Very strong. production shows, ito maraming Yes. ilaw. Kasama na yun sa Production fire. shows, yes, from traditional media into papasok tayo sa mga social media, very strong yun. Food industry is very strong ngayon. Lahat ng tao may restaurant, lahat ng tao may pagkain, sa bahay lang may pagkain, pero yung pagkain restaurant na to, very tough din ang business, yung opportunity. So maraming pera ang 2025 natin, pero limited ang resource element natin. What about, yung challenge natin, tough, very, very tough ngayon. Generation meaning power plants. Kasi fire element meaning whether it's solar power, coal, natural gas. Kasama ba yun sa fire Attorney Karen, element? ang 2024 last year is the start of period 9. The period 9 will start 2024 hanggang 2044, which is around 20 years. This 20 years, the energy of fire industry will be very strong, which includes power plant, social media, teknolohiya, and during this 20 years period na to, mga females, mga babae, ang mamamayagpag because of the period 9 na energy ng 20 years na to. Ang 2025 natin, the year of the wooden snake. Alam mo to, yung wood snake natin, and snake element is a fire element. Kaya, attorney, nakita natin na start of the year pa lang, maraming mga fire-related na accident na nangyari. California. Bago pa yon yung mga airplane na sumabog o na-disgrasya, na nagkaroon ng New apoy. Year yun. Tapos yung malakas na fire sa California ay dala po ng energy na tinatawag nating the wooden and the snake, which is the fire element, na papalakas niya ang mga apoy. Well, Mount Canlaon Isa din yan. has Maraming potentially posible na mga disaster na may kinalaman sa pagputok ng mga bulkan, mga fire-related na disaster ay posibleng mangyari sa 2025 because of the wooden snake. Ano naman po ba ang mga negosyo na tagilid for the Challenging. year of the snake? Yes. Kasi alam mo, ang negosyo, attorney, kanya-kanya rin tayo. Hindi ibig sabihin nasa maganda ka, pero ikaw mismo, wala ka ganung swerte. Hindi rin nag-ipapatok sa'yo. So medyo magiging tagilid na industry natin ngayon is may kinalaman sa mga real estate. Real estate. Real estate sa 2025 natin, mga earth Interesting. element. And it's been on a downward trend, particularly for the condominium market. Hindi po ako expert. Hindi pa ako expert, hindi po ako ekonomista. Yeah, no, Hindi that's po why I ako- find it interesting hindi na po na-mention mo ekonomista. yan. Ito po ay Oo. base po sa tinatawag nating element ng feng shui. Hindi po ako para manira o para mag-ano. Yes. Pero based sa element ng feng shui 2025 natin, the earth element, which include the industry of real estate, mga condominium, will be a little bit tough. Hindi ko naman sinabing malulugi o mahihirap. Medyo magiging tough. Magiging mas mahirap ang industriya na to. Maraming challenges dadala ng energy, ng element, ng earth element this year. Yun lang po. But wala namang iba. Mga, let's say, services, industry, Services medical is- services, okay lang. Marami Wala kasi pag naman. medical service, maraming Oo, field siya retail, mga... Retail this year, ang retail is nasa water yan kasi mabilisan fast break yan Kaya lang kung retail mo, gagamitan mo naman ng social media, ipapasok mo na yan sa mga application, papasok mo na yan sa social media mo, mag-click ulit yan. So talagang kung negosyante ko or ikaw, naghahanap ka ng paraan kung how to add that luck element, you Pasok ka naman ng can fire. really get So, yung practical mga advice from traditional- feng shui na yes if po. you're doing retail, nagbebenta ka ng mga damit, then try to go online to enhance the luck. Agree. Tama po.
And kamusta naman po ang magiging lagay ng Philippine economy in 2025? Ang year of the Philippine economy natin, mas magbo-boom tayo. Rooster po ang ating presidente. Alam mo, pagka president is yun yung energy niya, magiging maswerte. So magiging maswerte, tuloy-tuloy din po ang luck natin. So maraming opportunities din po ang darating sa 2025 natin sa year of the wood snake kay Philippines. Sayang wala tayong birthday pala ni Donald Trump because he has now the new president of the United States. So based on just the feng shui, may chance ba na gumanda ang dollar and then the Philippine peso exchange rate? Based sa feng shui, energy which kinumpute ko kanina yung sa mga mid-start natin, mag-start ng March, posibleng lumakas umalit ang ating peso. Baka nasa mga month of August, September, October, posibleng lumakas ulit ang ating peso. Yun ang nakita na prediction, mga gabay sa element o sa stars o sa chart ng 2025 natin. And Maharlika Investment Fund. This is something that was newly established under the current President, Bongbong Marcos. Magiging successful ba ang investments nito? Naku, hindi ko na-prepare ang hindi birthday, hindi ko na ready. Kung kailan na-establish yung Maharlika. Hindi natin na-prepare, pero Basas ko is wishing also na sana kasi pare-pares naman tayo Pinoy para naman yan sa ating Pilipinas. Sana maging successful po yan. Sige. And ano ang good news and bad news para sa bansa natin ngayong Year of the Wooden Snake? I don't know if capable ka bang mabasa based on that type of question? Yes po. Based sa chart natin, ang chart natin sa 2025 natin, ang good news is rising up ulit tayo. Ibig sabihin maraming mga services ang mag-aano pa rin sa atin, up sa atin. Medyo not so good news natin is yung mga politics natin this year is very strong din. Magulo rin po ang politics natin. So yun yung positive at negative na dapat nating abangan o bantayan o iwasan sa 2025 natin. And I'm curious, Master Hans, May is the elections for the Philippines. So para dun sa mga politiko, considering May, I don't know kung nababasa ba sa feng shui yan based on the month. I think elections is May 12. Ano to? Swerte ba? Or ano yung reading mo for that specific month? Marami bang kailangan pag-ingatan? Sa May natin, itong 2025 natin, sa month of May natin, medyo lumilipat dyan sa Philippines natin ang tinatawag natin mga power struggle. So marami tayong mga power struggle na makikita. Talagang biglaang din mga betrayals kung saan dating magka-alargado, last minute na may mga biglaang changes. Naku, parang ganyan naman lagi sa Pilipinas. Oo, may mga biglaang changes. Very strong ulit yan this year. Also this year, marami rin pera ang 2025 natin sa industry. Overall natin, maraming pera na iikot sa economy natin this year. And for those who want to have a good love life, or yung mga naghahanap ng yung mga single pa, is the Year of the Wooden Snake a good year to find love? Magsuot kayo ng pink na panty o kaya pink na brief. Bukod pa po sa pink na color na underwear, makakatulong ang west direction. Nasa west direction kasi this year ang tinatawag ng love star. Teka lang, so paano yung pag nag-date ka, kailangan mo ba i-fungso yung dinner table nyo? Parang i-check mo muna sa compass, kailangan nakaharap kayo sa west? Ikaw, humarap ka sa west. Pagka may dinner date ka ngayon, yung headboard mo, ilagay mo sa west. Make sure mo sa kwarto mo ang west is walang clutter, walang kalat, walang mga basura para ma-attract yung love stars. Maglagay ng picture na gusto mo maging jowa. Saan? Sa west direction. Sa west direction. And all of this while wearing pink underwear. Yes. Okay. And then, lastly, Master Hans, ano po yung feng shui reading nyo for me? For me, I was born December 6, 1980, year of the metal monkey. Monkey, this year, alam mo naman, si monkey is the good friend ng tinatawag natin, best friend ng snake. So if you're year of the monkey, magandang taon to, mag-baby na snake. Master Hans, medyo may edad na si mami, ayaw na po. O si daddy, ayaw na po. Magninang-ninang kayo ng Year of the Snake. Okay, that's a more feasible solution for me. So magnininang ako sa mga kung may dala akong cure, sana tignan ko mami kung may dala ako para 5-element cure mo. Yung 5 elements fortune star mo kasi is the clash lang ng monkey. Pag yun na-cure mo, overall, maganda na yan. So, Year of the Monkey will be a good year kay monkey. Dapat lang niyang i-cure yung tai sui niya this year, which do not sit facing southeast direction. Sit at the back
dapat southeast direction. No loud music activity at the southeast direction. No renovation or start of renovation or ending the renovation on the southeast direction. Pag nagawa mo yan, mas ma-enhance mo na ang good luck sa 2025. Wow, very intricate. You mentioned earlier that you really studied a lot to reach this level. So for those listening, how can they reach you kung gusto nilang magpa-feng shui reading? But para naman dun sa mga iba na nagpupunta sila kung saan-saan, paano rin nila malalaman kung fake yung nagbibigay sa kanila ng feng shui advice? Not to badmouth, di para siraan. Kanya-kanya tayo kung kanino mo gusto magpunta. Actually, maraming gumagamit ng pangalang picture ni Master Hans Kua sa social media. Nagbebenta ng mga kung mga lucky charm, lalagay yung pangalan mo, may birthday, tapos may application na lalabas, hulaan ka na, tapos at the bottom, ito yung mga lucky charms mo. Cash on delivery. Hindi yan sa akin. Pag ganyan, hindi yan sa akin. So make sure nyo rin na pag bibili kayo, personal lang kayo pumunta kay Master Hans Kua para makaiwas tayo na scam na ginagamit yung pangalan Master Hans Kua. Iwas tayo. Pero sa ibang mga bibili naman, kung may sarili ka ng Feng Shui Master, no comment na lang ako doon para wala tayong ma-offend na ibang master, mag-message sa akin yung mga ikaw naman, siraan mo pa ako. Hindi naman, no? So kanya-kanya tayo kung kanino nyo gusto po, you can still go there and hindi ko naman sasabi wag. Pero if in case lang you need to see Master Hans Kua, make sure na si Master Hans Kua. Very charming naman ako pagkakausap mo. Yes. Pag nagtelepono ka pa lang, make sure na hindi AI yung kausap mo. Yung good morning ko pa lang. Saan ka ba nila pwede puntahan? Cityland, Shaw Tower, Shaw Boulevard, corner St. Francis Church, Mandaluyong City. Katabi lang po ng Cityland Shaw Tower, yung EDSA Shangri-La Mall. Tapat po ng Cityland Shaw Tower, ang St. Francis Church, Cityland Shaw Tower, Monday to Saturday, 11 ng tanghali hanggang 5 p.m. Master Hans, nasa ibang bansa ako. At gusto ko rin maging bilyonaryo this year. Pwede ba ako magpakonsulta sa'yo? Yes na yes! Pwede natin ma-enhance ang swerte. Hindi ibig sabihin pag nagkonsulta ka, magiging bilyonaryo ka na. Kailangan ng hard work, determination, sipag pa rin, diskarte pa rin, at pinag-iipunan talaga para tayo maging successful sa buhay. Pwede tayong online consultation with Master Hans Kua. Hanapin nyo po yung may blue check sa Facebook. Hanapin nyo po Hans Kua. May Master Hans Kua page naman ako. Yung mga staff ko nag-handle nyo. Make sure na Master Hans Kua. Follow nyo po sa Instagram. Meron po everyday, attorney, na video sa TikTok at saka sa YouTube ko po. Everyday may mga feng shui, real feng shui video po mula sa Real Feng Shui Master Hans Kua kung saan paano natin may enhance ang swerte, ang good luck mo po for 2025. But last question, meron po bang mga lumalapit sa inyo na mga politiko para magpa-feng shui at in your experience, nagiging swerte ba sila sa elections or so kung ano mang mga gusto nilang mangyari based on your advice? I love them all. Yes, lahat po sila ay nagpapakonsulta kay Master Hans Kua. And yes po, mas mabubus natin yung chance nila ng swerte para makuha nila at ibatin. Although walang warranty, walang guarantee, di po ako dito para, ang buhay naman walang warranty, walang guarantee. Pero lagi ko naman sasabi, pag nagpunta kay Master Hans Kua, I'll do my best para sa pati yung mga filing of candidacy, tinatanong nila sa'yo yung the colors. Colors na suot nila. Yes, color nila, logo nila, color nila. Filing of candidacy, kailan sila lalabas, kailan sila, lahat po yan. Pati yung office sila, kung anong office kukunin nila, sa dapat sila upo, sa dapat sila harap, ano yung mga suot nila, mga lucky charms, ayan, lahat Talagang yan. lahat na. And yes po. Lahat ba, batting average mo, mga nagpa-feng shui sa'yo na nanalo? Yes. 100%? Yes. Hindi naman 100%. Siguro bigyan natin ng last 0.2 na medyo may sablay ng konti. Okay. Thank you so much, Master Hans Kua. And Kong Hee Fa Cai? Kong Si Fa Cai, Kyong Hee Wat Cai. Wishing everyone a happy, prosperous Year of the Wooden Snake sa inyong lahat. Thank you again for joining us today. We may not be all Chinese, but our roots and connections with the Chinese community extend long before even the Spaniards set foot on our shores. Many Filipinos flock to Ongpin before, during, and after Chinese New Year. And why not? Chinese have been generally successful in business. If their feng shui beliefs have brought them life luck, there's no harm in trying to rub off some of these luck to our own lives. But as the Chinese also believe in, feng shui gives practical advice. The future is a result of what we have done in the past and what we do in the present. Be timely informed, be insightful of the news. Always stay at the forefront. Join us again tomorrow for meaningful conversations that would help you form an objective personal opinion. This is Attorney Karen Jimeno. Kung Hei Fat Choi. Thank you for spending your hour with us.